Magandang araw po mga ka-Agri-Vibes. And dito po tayo ngayon sa isang farm sa may Lipa City, Batangas. Yun po ang ating view, no? Ang view ng majestic Mount Malarayan. Ito po yung farm ng isang kasamahan natin na tinutulungan natin. Yun po yung isang side ng kanilang kalamansian. And yung half niyan ay nando po sa kabilang side naman na yun after ng mga dragon fruit atin po pupuntahan namaya. In the meantime, pakita ko muna sa inyo itong kanilang side ng farm na ito. Kakatapos lang po mag-harvest ng pinya, yung karamihan na yung mga naiwan ng konti, yung mga maliliit na iwan po. And itong side na to naman ay ang kanilang livestock area. So meron ditong baka, and nag-start na rin silang tayo ng bahay ng kambing doon. Yan. Sa kabilang side naman po nito, yan po yung mga facilities dito ng farm. May office po dyan, quarters, processing area, and then may iba pa mga livestock pa din po dyan. Yan. So ang gandang farm po nito, very soon magde-develop sila ng parang resort din dito, no? And at the same time nagpapa-accredit sa DA at saka ATI for training naman. So nasa development phase po ang farm, still growing, still improving, pero yung site alone kita nyo naman, ano? Maganda ang pagkakalapat natin so far. Yan. So mamaya ating tingnan yung ating mga kalamansi. Yan po. Ito po yung main road natin, and then yan po yung dragon fruit natin. So ito po yung main road ng farm. Yan. Ang nakaalat po na section para sa kalamansi ay more or less mga 1 hectare. So sa side na to ay may mga 600 tayo dito na puno, and then sa kabila naman po ng road, yan. Yan, doon po siguro may mga 500 tayo dyan. Yan. So challenge pa rin po ang patubingan natin, no? Dahil kailangan pa nating i-install natin yung water pump. Pero maganda naman po yung water source, no? Sabi ko kada sa isa nating video nung huli. Kaya naman tinutulungan natin ang patubig ngayon dito, no? Kakatapos lang ito patubig kahapon, bukas ulit. So hindi naman titigilan, no? Kahit mano-mano ating pong ina-manage what we can control, ika nga, no? So yan. So ito po yung kabilang side naman, yung other half ng kalamansian natin, no? Dito sa farm na to. And tinanim namin ito mga 1 year and 3 months ago, 1 and 4 siguro. Yan. Ito po ay more or less mga nasa lampas 1,000 na puno. Ang spacing po namin dito ay 3x3. Yan. So in the process po ng pag-aayos din sila ng kanilang water pump para umayos yung patubig. Although nadidilig naman, but obviously kulang pa po, ano, kulang pa sa volume ng tubig, especially dito sa nagpapabulaklak tayo. So kung mapapansin niyo mga Agri-Vibes, ito po yung ating pinabubulaklak, and about a week ago, pag titingnan natin, yung kanilang mga dahon ay halos magaspang, natutuyo-tuyo na, and hindi na siya green, ano. Pero ngayon, nung magsimula tayo magpa-tubig, although again, no, kulang pa rin yung volume ng tubig, sisimula na sila mag-green. Yan, nakakabawi-bawi na sila, ano. Yan, bumabalik na yung color green nila. Yan. Ito yung kabilang side naman, yung dragon fruit area. Mamaya pupunta pa tayo dyan. Yan. Yan. So pagka po flat ang taniman, ito po ang itsura ng eskwalado na 3x3. Yan. Yung barangay po na to sa may Lipa ay actually madami ding farm, no? Yung kabila naman ng bakod
ay sugarcane plantation naman, no? And nabalitaan namin na sa kabilang side naman doon sa may tree line na yon, may kalamansian din, close to about 1,000 na puno din or probably more. And ang sabi nung isang nagtatrabaho doon ay more than 15 years na raw yung mga puno doon. So proof lang yon mga kasama, no, na ang tagal talaga ng buhay ng kalamansi. Ang tawag nga sa kanila ay generational plants, no? Dahil pwede mo ipasa sa next generation. Yan. Plano namin silang puntahan and amin din titingnan, no? Kikipag-sharing tayo ng mga ideas at mga practices nila, no? Paano nila nang patagal yung kanilang halaman ng ganung katagal. Ito naman po yung dragon fruit area. So ito po yung pangalawang farm, no? Una po yung nakita natin sa farm natin sa Quezon na ang multi-crop combination ay kalamansi and dragon fruit. Yan. Dito sa farm na to po, mga nasa 400 or probably 500 yung poste and hybrid varieties na tingin namin nasa 40 plus ang klase ng mga dragon fruit na nandito, ano. Yan. Tsura pa lang naman nila, kita nyo iba na, no? Ganda, normal dragon fruit na nakikita natin. Yan. So, schedule po ng grass cutting tomorrow, then application ng dried manure, and then watering. Next month naman po ang fertilization. Again, in preparation for the fruiting season this year, ano. Yan. Sa experience po namin, combining itong ating mga dragon fruit with calamansi, hindi naman po kami nahihirapan. In fact, medyo complementary pa nga yung kanilang mga protocols, ano. So hindi nadidefocus yung mga tao natin. And in terms of activity, hindi naman sila again nagko-conflict din. And even pati nga yung fruiting season, hindi naman sila again nag-running conflict with one another, ano. So sa experience namin, hindi naman kami nahihirapan. In fact, medyo maganda nga yung naging experience namin so far. So yung details nun sa mga sunod pong videos we'll try na ipakita naman namin sa inyo. So but in the meantime, dito po tayo sa may Calamansi area. Ito po ang ating main focus ngayon. Dahil nga po nagtatry tayong mag-induce ng mga bulaklak. Yan. So kahit po malakas tong hangin na to, ay dahil nga maganda din naman yung ating planting distance, kita naman din natin na hindi naman masyadong nakakabog, no? Sa tawag namin nakakabog yung mga halaman. So okay naman sila. Again, ang napansin lang namin, yung mga ganitong klaseng relax na hangin ay mabilis makatuyo ng topsoil. So relevant sa pagtingin natin sa soil moisture. Yan. So in the meantime, hanggang doon na lang po muna mga kasama, no? At salamat po sa panonood and magkita-kita po tayo. Salamat po!